this early stage, we believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Look at least three sides of tower number one, and that is the only building it's exploding right now, Tommy. We're seeing. Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, babalikan natin ang isa sa mga pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng mundo, ang pag-atake sa Twin Towers noong September 11, 2001. Alamin natin kung ano ang nangyari noong araw na yun at paano nito binago ang buong mundo. Dito sa Pinoy Wisdom. Noong umaga ng September 11, 2001, apat na komersyal na eroplano ang nahidyak ng 19 na terorista mula sa grupong Al-Qaeda. Ang mga eroplano ay ginamit bilang mga sandata upang isagawa ang isang serye ng mga coordinated attack sa Estados Unidos. Ang pangunahing target ng mga ataking ito ay ang World Trade Center sa New York City at ang Pentagon sa Arlington, Virginia. Bandang 8:46 a.m., ang American Airlines Flight 11 ay bumangga sa North Tower ng World Trade Center. Makalipas ang ilang minuto, bandang 9:03 a.m., ang United Airlines Flight 175 naman ay bumangga sa South Tower. Ang mga impact ng mga eroplano ay nagdulot ng malalaking pagsabog at sunog, na kalaunan ay naging sanhi ng pagguho ng dalawang tower. Ang unang eroplano ay bumangga sa pagitan ng ika-93 at ika-99 palapag ng North Tower. Ang impact ay nagdulot ng agarang pagkamatay ng mga pasahero at crew ng eroplano, pati na rin ng maraming tao sa loob ng gusali. Ang pangalawang eroplano ay bumangga sa pagitan ng ika-77 at ika-85 palapag ng South Tower. Dahil dito, marami ang namatay at nasaktan sa impact at sunog. Ang South Tower ay unang bumagsak bandang 9:59 a.m., matapos ang halos isang oras mula sa impact. Sumunod na bumagsak ang North Tower bandang 10:28 a.m. Bukod sa Twin Towers, ang Pentagon ay isa ring target ng mga terorista. Bandang 9:37 a.m., ang American Airlines Flight 77 ay bumangga sa kanlurang bahagi ng Pentagon, na nagdulot ng malaking sunog at pagkasira. Samantala, ang ika-4 na eroplano, ang United Airlines Flight 93, ay nag-crash sa isang bukid sa Pennsylvania matapos subukan ng mga pasahero at crew na maaga muli ang kontrol mula sa mga hijacker. Pinaniniwalaang ang target ng eroplano ay alinman sa White House o Capitol Building. Ang pag-atake noong 9/11 ay nagdulot ng kamatayan ng halos 3,000 tao, kabilang na ang mga bombero, pulis, at mga sibilyan. Ito rin ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at trauma sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Maraming tao ang nasugatan at nagkaroon ng matinding trauma dahil sa mga pangyayari. Ang mga bumbero, pulis, at iba pang mga emergency responders ay agad na rumesponde upang iligtas ang mga taong na-trap sa mga gusali. Ang pag-atake ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa mga patakaran ng seguridad sa buong mundo. Inilunsad ng Estados Unidos ang War on Terror, na nagresulta sa mga digmaan sa Afghanistan at Iraq. Marami ring batas at regulasyon ang ipinasa upang mapigilan ang mga ganitong uri ng pag-atake sa hinaharap, kabilang na ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paliparan at iba pang pampublikong lugar. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa mga pangyayari noong 9/11. Sana ay may natutunan kayo sa ating diskusyon. Kung mayroon kayong mga tanong o komento, huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang makabuluhang diskusyon. Maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.